Hello mga ka-wealth builders! Ako si Brian. Magandang araw saan mang panig kayo ng mundo at welcome sa aking channel, kung saan tampok ang lahat ng bagay tungkol sa pera at kasaganaan. Ngayon, tutuklasin natin ang malawak na mundo ng paglikha ng yaman sa ating special segment, na 7 patok na tips para sa pagpapaunlad ng kayamanan. Kahit ikaw ay seasoned investor o baguhan pa lang sa financial journey mo, ang mga tips na ito ay puno ng mga actionable advice para tulungan kang palaguin ang iyong yaman at asikasuhin ang iyong kinabukasang pinansyal. Kaya relax ka lang, kunin mo na ang paborito mong inumin, at maghanda na tayo para sa pag-unlad ng iyong laro sa pera. Number 1. Developing a budget and sticking to it. Ang pagbuo ng budget at pagsunod dito ay pundasyon ng financial stability at success. Ito ay ang paggawa ng detalyadong plano na naglalaman ng iyong kita, gastusin, at mga layunin sa pag-iipon. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa iyong cash flow at pagtakda ng pondo sa iba't ibang kategorya tulad ng tirahan, transportasyon, groceries, entertainment, pag-iipon, at pagbabayad ng utang, nagkakaroon ka ng linaw at kontrol sa iyong pera. Para makapag-budget, alamin at tukuyin ang iyong mga pinagkukunan ng kita, kasama na ang iyong sahod, kita mula sa mga investment, at anumang iba pang mga pinagmumulan ng kita. Sunod, palista lahat ng iyong mga buwanang gastusin, kasama na ang mga fixed costs tulad ng upa o bayad sa mortgage, utilities, premium sa insurance, at mga bayad sa utang, pati na rin ang mga variable expenses tulad ng pagkain sa labas, libangan, at discretionary spending. Kapag nakumpleto mo na ang iyong listahan ng kita at gastusin, ihambing ang dalawa upang malaman ang iyong net cash flow. Kailangan mong tiyakin na ang iyong kita ay mas mataas kaysa sa iyong gastusin. Mag-iwan ka ng sobra na maiilalaan mo sa iyong pag-iipon at pag-i-invest. Kung ang iyong mga gastusin ay mas mataas kaysa sa iyong kita, mahalaga na matukoy kung paano ito nangyayari at gumawa ng mga pagbabago upang may balanse ang iyong budget. Number 2. Pay yourself first. Automate savings and investments. Ang pay yourself first ay isang pangunahing prinsipyo na nagbibigay importansya sa pag-iipon at pag-i-invest bago gumastos. Ito ay nangangailangan ng pag-automate ng isang bahagi ng iyong kita para sa pag-iipon at pag-i-invest bago ito hatiin para sa iba pang mga gastusin, sa pamamagitan ng pagtrato sa pag-iipon at pag-i-invest bilang mga mahahalagang gastos na hindi pwedeng ipagpaliban, tiyak na ikaw ay makapagpapalaki ng pera at makakasiguro sa iyong hinaharap. Para may sagawa ang diskarteng ito, magsimula sa pagtukoy ng isang realistic na layunin sa pag-iipon at pag-i-invest base sa iyong mga layunin na pinansyal. Ito ay maaaring maglaman ng pagtatayo ng emergency fund, pag-iipon para sa down payment sa bahay, pondo sa iyong mga retirement account, o pag-i-invest sa mga asset na nagge-generate ng passive income. Once na na-establish mo na ang iyong mga layunin sa pag-iipon at pag-i-invest, mag-set up ng mga automatic transfers mula sa iyong checking account patungo sa iyong savings o investment accounts tuwing payday. Sa pamamagitan ng pag-automate ng prosesong ito, tinatanggal mo ang tukso na gastusin ang pera sa ibang bagay at ginagawa mong prioridad ang pag-iipon at pag-i-invest. Number 3. Invest wisely. Diversify your portfolio. Ang tamang pag-i-invest ay nangangailangan ng mainam na desisyon upang paramihin ang iyong pera sa paglipas ng panahon habang binabantayan ang mga risk. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng matalinong pag-i-invest ay ang diversification, na nangangahulugan ng pagkalat ng iyong mga investment sa iba't ibang asset classes upang bawasan ang epekto ng anumang risk sa solong investment sa kabuuan ng iyong portfolio. Ang pagpapalaganap ng iyong portfolio ay napakahalaga dahil ito ay nakakatulong na pababain ang mga risk sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pag-expose sa anumang asset sa merkado, sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga investment sa iba't ibang asset tulad ng stocks, bonds, real estate, at alternative investments tulad ng commodities o cryptocurrencies. Maaari mong mapabuti ang return ng iyong portfolio. Ang diversification ay nagbibigay daan sa iyo na magkapital sa iba't ibang oportunidad sa pag-i-invest at magamit ng mainam ang market cycles. Kapag nagdi-diversify ng iyong portfolio, mahalaga na isaalang-alang ang iyong mga layunin sa pag-i-invest, tolerance sa panganib, at oras ng pag-i-invest. Ang isang maayos na diversified portfolio ay dapat na naaayon sa iyong mga personal na kalagayan at layunin, pinananatiling balance ang potensyal na paglaki kasama ang pangangailangan para sa pangangalaga ng kapital. Number 4. Minimize debt and manage credit wisely. Ang pagbabawas ng utang at ang maingat na pamamahala sa credit ay mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kalusugang pinansyal. Habang ang utang ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa pagpapatupad ng mga major purchases o investment, ang sobrang utang ay maaaring maging pabigat at hadlang sa iyong progresong pinansyal.
Narito ang mga paraan kung paano mabawasan ang utang at maingat na pamahalaan ang credit. Gumawa ng plano sa pagbabayad ng utang. Mabuhay ayon sa iyong kakayahan. Iwasan ang paggastos ng walang plano. Magsimula ng emergency fund. Manage credit responsibly. Kumuha ng tulong mula sa mga eksperto kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng utang at maingat na pamamahala sa credit, maaari kang magtayo ng matibay na financial foundation, bawasan ang financial stress, at maabot ang iyong mga long-term financial goals. Number 5. Continuously educate yourself about personal finance and investing. Ang patuloy na pag-e-educate sa iyong sarili tungkol sa personal finance at pag-i-invest ay isang mahalagang aspeto ng pagkamit ng financial success. Narito kung bakit ito mahalaga at kung paano mo ito magagawa ng epektibo. Ang mundo ng finance at pag-i-invest ay patuloy na nag-i-evolve, may mga bagong produkto, regulasyon, at mga trends sa merkado na lumilitaw ng regular. Sa pamamagitan ng pagiging handa sa mga ganitong pagbabago, mas makakagawa ka ng mas matalinong mga desisyon tungkol sa iyong pera at mag-a-adjust ng iyong financial strategy ng naaayon. Knowledge is power, lalo na pagdating sa pamamahala ng iyong finances at investments. Sa pamamagitan ng pag-e-educate sa sarili tungkol sa personal finance tulad ng budgeting, pag-iipon, pag-i-invest, at retirement planning, nakakakuha ka ng kaalaman at kasanayan na kailangan upang makagawa ng mas mabuting mga desisyon sa pera at i-optimize ang iyong financial outcomes. Maraming financial scams at fraud ang nagkalat, lalo na sa digital age. Sa pamamagitan ng pag-e-educate sa iyong sarili tungkol sa mga karaniwang scams, mga red flags na dapat bantayan, at kung paano protektahan ang iyong personal na impormasyon at ari-arian, maaari mong bawasan ang panganib na maging biktima ng financial fraud at protektahan ang iyong pinaghirapang pera. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-educate sa sarili tungkol sa personal finance at pag-i-invest, maaari kang magtayo ng kaalaman, kasanayan, at tiwala na kailangan para makamit ang tagumpay sa pera at protektahan ang iyong kinabukasan. Number 6. Take advantage of tax-advantaged accounts and benefits. Ang paggamit ng mga tax-advantaged accounts at benefits ay isang matalinong diskarte para mapabuti ang iyong finance at ma-maximize ang iyong savings. Ang mga accounts at benefits na ito ay nag-aalok ng mga espesyal na pribilehiyo sa buwis na makakatulong sa pagbawas ng iyong buwis at mas mabilis na paglaki ng iyong pera. Narito kung bakit sila mahalaga at kung paano mo sila magagamit ng epektibo. Bawasan ang tax liability. Mapataas ang paglaki ng iyong ipon. Palawakin ang iyong retirement portfolio. Mag-access ng mga espesyal na savings vehicles. Magplano para sa mga specific na financial goals. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tax-advantaged accounts at benefits, maaari mong mapabuti ang iyong finances, bawasan ang iyong buwis, at pabilisin ang pagtahak mo patungo sa pagkamit ng iyong mga financial goals. Ikaw man ay nag-iipon para sa iyong retirement, edukasyon, healthcare, o iba pang mga layuning pinansyal, ang mga espesyal na accounts na ito ay nagbibigay ng mahalagang oportunidad para mapalaki ang iyong pag-iipon at returns sa iyong mga investments sa loob ng mahabang panahon. Finally, number 7. Cultivate a long-term mindset. Patience and persistence are key. Ang pagpapalago ng isang long-term mindset ay napakahalaga para sa financial success, na nagbibigyang diin sa pasensya, patuloy na pagsusumikap, at disiplinadong pagdedesisyon. Ito ay naglalaman ng pag-focus sa malawak na perspektibo, paggamit ng compound interest, pagtanggap sa market volatility, at pag-iwas sa mga emosyonal na reaksyon. Ang pagpapanatili ng commitment sa iyong mga layunin at paggamit ng mga diskarte tulad ng pagtatakda ng malinaw na mga layunin, pagbuo ng mga financial plans, pag-automate ng iyong pag-iipon, at paghahanap ng edukasyon at suporta ay mahalaga. Sa pamamagitan ng ganitong pananaw, maaari kang mag-navigate sa mga hamon, manatiling nasa tamang direksyon, at magtatag ng pangmatagalang kayamanan. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sana ay naging makabuluhan at nakaka-inspire para sa iyo ang 7 tips na ito para sa pagpapalago ng kayamanan. Tandaan, ang financial success ay nasa iyong kamay lamang, kailangan lang ng dedikasyon, disiplina, at pagiging handang mag-aral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-like, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang mahalagang kaalaman, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated. Hanggang sa susunod. Patuloy kang magsumikap at itayo ang buhay na iyong pinapangarap. Stay motivated, stay focused, and keep striving for the financial freedom you deserve. See you sa next video.